Hello everyone, welcome to our lesson number 4, which is resultant of parallel force system. So the objectives are understand the general concepts about parallel forces, classify parallel forces, and solve parallel force problems. So before we start, let's just go back or review what is parallel force system. Hindi po ba meron tayong diniscuss na different types of force system based on line of action. So here, what is parallel force system? Okay, so parallel force system is a force that acts in parallel line either in the same or opposite direction. So ito yung mga lines of forces na hindi po nagkakaroon ng intersections. It can be horizontal forces or vertical forces. So, pag sa vertical forces, pwede po tayong upward force or vertical downward force. Or sa horizontal naman ay to the right or to the left. Okay. Since na-identify na natin kung anong ibig sabihin ng parallel forces, let's start with the concept of parallel force systems. Paano ba natin na-identify or nasa-solve ang resultant of parallel force system? So, we have here an example of different force system. So, ito yung ating point O. Meron tayong force 1, may force 2 tayo, force 3, and force 4. So, those parallel forces are merong mga upward forces and meron tayong downward forces. So, how are we going to solve the resultant of parallel force system? So, if we are going back sa ating mga initial or previous lessons, hindi po ba si resultant ay square root ng summation of forces vertical squared plus summation forces horizontal squared. Or kung hindi po tayo sanay, kung ano yung nakasanayan natin, meron po kasi may masanay sa summation forces y and summation forces x. Okay. Ngayon, since sa ating figure, kung makikita nyo po, puros po tayo upward and downward forces. Wala po tayong nakikitang horizontal forces. Therefore, dito ay magiging 0 po or cancel. Makakancel po yung ating summation forces horizontal dahil po wala po tayong value. Kasi nga po kapag parallel force system, iisang direction lang po. Though pwedeng upward or iisang components na lang. Iisang component siya, pero pwedeng dalawang direction. Yun yung upward or downward or puros horizontal forces na to the left or to the right. Okay, so based on the figure, we all meron lang po tayong summation forces vertical. Okay, so i-rewrite lang natin. Summation forces y component. And then, hindi po ba kapag meron tayong squared and meron din tayong square root, hindi po ba makakancel lang ang ating squared? Okay, so cancel po ang squared and cancel yung square root natin. Magiging resultant is equals lang po sa summation forces ng ating vertical components. Okay. Since na-identify na natin na ang pagkuha ng resultant ng parallel force system ay summation lang ng lahat ng upward or downward forces, pwede na natin siya ngayong i-rewrite ng R is equals to summation forces parallel. So, naintindihan po. Ganun lang po yung concept ng ating parallel force system, kung paano po natin napapalabas or nasosolve ang kanyang resultant. Okay, so kung itatry po natin siya or i-apply natin siya sa ating mismong force system, ang ating magiging output or yung kanyang equation will be resultant is equals po, hindi po ba meron tayong downward na force 1, so negative. Again, tandaan nyo po ang ating sign convention. So, meron tayong negative F1. And then, we also the F2 na negative downward.
we also have F3. Pero, upward siya, kaya positive F3. And then, meron tayong last na force, which is yung F4 na downward. Okay, so ganun lang po yung kakalabasan ng ating resultant of parallel force system. So, pag tinanong kayo, compute the resultant of parallel force system, and then all lahat ng all given are parallel, therefore i-compute nyo lang po yung kanilang summation. Since na-identify na natin on how are we going to find the resultant, okay, let's say na yung resultant natin is located somewhere in the middle ng ating mga forces. Okay. And sabihin natin na si resultant is may distance kay point O na D. May perpendicular distance D siya. Okay. So, paano natin mapapaikot si resultant papunta kay point O? Okay. If we will be go back sa ating previous lesson, meron tayong equation na moment to the point O is equals kay resultant times yung kanyang perpendicular distance. Okay, so ito yung resultant, and then meron siyang perpendicular distance. Ano ulit yung perpendicular distance? It is the 90 degree or yung normal doon sa axis na iikutan. Okay. Since meron na tayong equation for moment, kaya pala natin paikutin si resultant kay point O with a given perpendicular distance. Paano naman natin siya i-break down if we will be going to compute yung ating moment using yung ating force. Okay. So we have our assumed direction na positive clockwise, and then moment to the point O. Okay, paikutin lang natin lahat ng force kay point O. Okay, so umpisahan natin kay force 1, iikot kay point O. So, may kakaroon po ba siya ng perpendicular distance papunta kay point O? Hindi po. So, pwede na po siya nating i-slash or i-consider as 0 kasi wala po siyang perpendicular distance. I-next po natin si force 2. Iikot po siya kay point O ng pa-clockwise. Therefore, positive F2 times yung kanyang distance na x2. Next is our F3. Iikot po siya kay point O ng pa-counter clockwise. So, i-consider po natin siya as negative F3, and then yung kanyang distance na x3. Next, last force, meron tayong F4 na downward, at ang iikot niya papunta kay point O ay clockwise. Therefore, positive F4 times yung kanyang location or perpendicular distance na x4. Since na-identify na natin yung equation ng ating moment, hindi ba si ating moment ay equals lang din po siya sa equation na resultant times the perpendicular distance? Pwede pala natin i-equate ngayon yung ating R times D equals doon sa mismong equation natin ng moment in terms of forces. So, copy lang natin yan. Okay, so, ilipat na lang din natin siya dito. Ayan. So, sorry. Adjust muna natin lahat. Ayan, okay. Ganyan na lang. Okay. Since na-equate na natin si R times yung perpendicular distance doon sa mga forces natin with their perpendicular distance also, pwede nating sabi na ang paghahanap ng distance in terms of resultant and then in terms of our parallel force system ay equals sa ating moment in terms of force plus F4 X4 over resultant. So, kung ang pinapahanap po ay yung distance ng ating resultant mula sa point, mula sa isang point
using the given the parallel force system, pwede natin i-apply yung tinatawag nating Varignon's theorem, or yung D is equals, which is yung equation niya is D is equals to F2 times X2 minus F3 X3 plus F4 X4 over the resultant. Okay, so ganun ang ating concept ng ating parallel force system and yung mga equation na pwede nating magamit when it comes to computation. So we have here types of load which is connected lang din sa ating resultant of parallel force system. Okay, so we have here concentrated load or point load, and then yung tinatawag nating distributed load. Start natin kay concentrated load or point load. Meron tayong tinatawag na vertical point load, which is yung ating upward or downward force. Meron din tayong horizontal point load, which is yung ating to the right or to the left na mga force. And we also have the inclined point na kino-consider natin, or commonly known, yun yung mga ating resultant force. Okay. So, saan nga ba natin nakikita ang mga concentrated load, or ano ba yung unit na kino-consider natin for concentrated load? So, kapag nakakita tayo ng point load lang, o yung vertical, horizontal, or inclined point load, ang unit po na kadalasan na ginagamit natin is yung unit lang po ng force. We have the kilonewton, newton, or pounds, or kips. So, yun po yung mga unit ng ating mga load para po ma-identify natin na isa na po siyang point load. Okay. So, we have here next the distributed load, or yung ginagamit natin siya na representation ni W. So, meron tayong uniform distribution load, non-uniform distribution load, which is may dalawang types, which is yung triangular and yung trapezoidal distributed load. So, meron po tayong uniform distribution load. Kung may makikita nyo, yun po yung tinatawag natin mga rectangular load. So, meron po tayong mga ganyang figure when it comes to our parallel force system. While on the triangular distribution load, okay, meron naman ito yung nakikita natin, specifically na triangle yung kanyang shape. So, isa po siyang triangular distribution load. So, nag-start po siya from 0 hanggang sa given load or given W. And then, we have the trapezoidal distribution load given from its name. Trapezoidal din po yung mismong shape ng ating load. Okay, so, ganun po natin na-identify. So, given po siya ng first load and then second load. So, pwede rin po siyang side to side na yung figure natin. Okay, so hindi lang naman po siya always na ganitong shape or ganitong shape. Okay, so it depends pa rin po sa situation. So, ano naman pinakaiba ni distributed load kay concentrated load or point load? Kay distributed load, makikita po natin siya in representation ni W, or kapag ang unit po ay naka-given to kilonewton meter, newton meter, pounds per inches, pounds per feet. So, kumbaga, para lang din po siya, kilonewton, yung mga nakaganyan. Kasi po, ibig sabihin, yung load daw pa na yun ay naka-distribute doon sa given length or given distance mismo. Ibig sabihin, same sila ng load mula kay distance 1 to distance 2. Ganun po yung ating distributed load. Ganun po yung nagiging trabaho ng ating mga different distribution load. Okay, since na-identify na natin ang different types of load na meron tayo, let's move forward kung paano naman natin siya i-convert into concentrated load or into resultant. Okay, so meron tayo ditong uniform distribution load. Sabi ko nga sa inyo, it's a rectangle figure. Ngayon, hindi ba nabanggit ko na rin sa inyo na ang ating statics ay halos kadikit ng ating geometry. Halos parang magkakampi lang sila. Okay. So, ngayon, kung i-compute natin ang resultant ng ating load, para lang din tayo nagko-compute ng area nung mismong shape. Okay. Since sa uniform ay isang rectangle, okay,
So, paano natin siya i-convert into one single resultant? Okay, mako-convert natin into one single resultant ang ating uniform distribution load by multiplying its load to its given length. Okay, so ating resultant sa ating rectangle ay equal sa ating load times yung length na sakop nung distributed load. Okay, so where W is the distributed load times L is yung length of W, length of the distributed load. Okay, so there are some cases kasi na hindi naman buong length ng beam yung sakop ng distributed load. So, nakalagay lang dyan na yung L natin is yung length ng distributed load lang. Okay. So, ngayon, since na-identify na natin ang kanyang resultant para maging one concentrated load, ano ang kanyang magiging unit? So, if ipag-multiply natin ang W, which is meron tayong kilonewton over meter, times yung length, let's say meter din ang kanyang given unit. Okay. So, ikakancel lang natin ang kanyang meter. Siyempre, balikan lang natin yung math, bakit siya nakakancel. Therefore, ang ating resultant lang ng distributed load ay naka-kilonewton na unit. Okay. Since na-identify natin si resultant, ano naman ang kanya magiging distance into given point. So, sabihin natin na ang point natin ay nasa kanyang left support, pinaka-left support. Okay. So, ano po ang magiging equivalent distance ni resultant? So, para po sa kanyang distance, i-consider po natin na distance is equals to yung length over 2. Or, yun nga po, since sa ating given figure, buong beam or buong length, yung may distributed load, therefore, ang kanyang distance papunta doon kay ating point O ay length over 2. Kalahati lang ng ating rectangle. Okay. Next, we have here the non-uniform distribution load, which is the triangular load. So, para sa ating triangular load, sabi ko sa inyo, nanggagaling siya from the zero papunta sa ating given load or yung kanyang highest load. Paano naman natin siya mako-convert into one single resultant? Or paano siya magiging concentrated load lang, kumbaga? Okay. So, again, let's convert yung kanyang resultant by parang magko-compute lang tayo ng area. So, anong shape niya? Hindi po ba ang shape niya is a triangle? So, para ma-convert natin into resultant, ano po ba ang area ni triangle? Meron tayong 1/2 base times height. Kung area ng triangle ang pinag-uusapan, 1/2 base times height. So, ngayon, since para lang tayo magko-compute ng area mismo sa ating resultant, palitan lang natin ng given representation natin sa ating given figure. So, 1/2, ano ba ang kanyang base? Hindi po ba ito yung length? Okay, so length. Times yung height niya, which is yung W. Therefore, ma-identify na natin na ang resultant pala is just an area of yung given distributed load. Okay. Tandaan nyo po, yung resultant po is applicable lang po doon sa mismong shape, given shape, doon sa buong beam. So, if ever na marami tayong series of distribution load sa isang beam, ibig pong sabihin na per shape ay i-convert nyo po into concentrated load. Okay. Next, let's try to identify ano ang kakalabasan na unit ng ating resultant. So, meron tayong 1/2. Unit po ng ating length ay into meter. Let's say meter. And then, we also have the
load na ang unit ay kilonewton per meter. So, cancel lang din po. And then, yung 1/2 kasi didistribute po siya dun sa ating mga value. Therefore, ang magiging unit po ng ating resultant is also Kn. Kasi po, ang resultant is a single load force. Okay. Next, paano naman natin ma-identify ang distance? Sabihin natin na meron tayong point O sa kanyang left. Paano naman natin ma-identify ang distance ni resultant? If we are dealing with a triangular load, para mahanap natin ang kanyang distance, okay, so given to our geometry, okay, kapag sa right triangle, meron tayong height, meron tayong base. So, ang kanyang centroid ng ating triangle, if from the vertex, o yung pinaka patusok ng ating triangle, kino-consider po natin siya as yung 2/3 ng base. While po, yung natitira dito mula dun sa centroid papunta dun sa pinaka-highest load or pinaka-highest height ay magiging 1/3 ng base. So, kung ang ating point is nasa left or nandoon sa pinaka-vertex niya, ang ating distance is 2/3 ng base. Okay? Pero, kung ang ating point O is nasa kanyang left, so ito, sabihin na lang natin ito na D1. Ang D2 natin ay magiging 1/3 ng base. So, tandaan nyo po na nakadepende yung distance natin doon sa kung saan tayo magpo-point. Okay? So, ganon po natin hinahanap ang resultant and distance ng ating triangular load. Okay, since na-identify na natin ang pagkuha ng resultant and distance for triangular load, let's move forward with our trapezoidal load. So, paano naman natin makukuha ang ating resultant for trapezoidal load? So, there are two ways to find or to identify yung kung paano kumuha ng resultant for trapezoidal load. First is to use the area of trapezoid, and second is to separate two loads. Okay, so if we are going to use the first step, okay, try muna natin doon sa first step. So, paano ba natin makukuha ang resultant by using the area of trapezoid? If we are going to check, meron tayong W1 or load 1 and then yung load 2. Okay, so, if meron tayong dalawang loads na magkaiba, therefore, ano ang magiging formula natin for an area of trapezoid? Area trapezoid. Hindi ba ang area ng trapezoid ay 1/2 times height 1 plus height 2 times yung base niya. Okay. So, I hope naaalala nyo na kung ano yung area ng trapezoid. So, if we are going to use that, ibig po pala sabihin, ang resultant ng trapezoid is 1/2 times W1 plus W2 times yung buong length na sakop nung mismong load. Ganun lang po kadali para hanapin ang resultant ng ating loads. Okay. How about naman ng paano pag ang ginamit natin is yung step number 2, yung separate two loads. Paano ba natin siya isa-separate? So, isa-separate natin siya kasi po ang trapezoid ay binubuo ng dalawang shape. Isang rectangle po, tapos isang triangle. So, pag hinati po natin siya mismo doon sa given first load, magkakaroon tayo ng dalawang shape which is yung rectangle and then yung triangle. So, kung hahanapin po pala natin yung resultant,
by separating two loads, ibig sabihin magkakaroon din tayo ng dalawang resultant. So, meron tayo ditong R1 and then R2. So, paano ba natin ma-identify ang ating resultant 1 and then resultant 2? So, para sa ating resultant 1, kung naaalala nyo po yung formula natin for uniform distribution load, meron po tayong W times length or yung base times height natin, hindi po ba? Okay, so, ganun po natin mapapalabas ang ating resultant 1 or nung resultant ng ating uniform distribution load. And then, isusunod naman natin ay yung triangular distribution load. So, paano ba natin mahahanap? Okay. Meron tayo dito, hindi po ba nakikita nyo tong WO2? Ibig sabihin, yan po yung kabuoang height nitong part na yan. So, since na-solve na natin ang resultant ng ating rectangular load, ibig pong sabihin, yung triangular load po, ang sakop niya na lang po ay mula dito sa hayas hanggang dito. So, paano natin mapapalabas kung yun lang yung kailangan nating load? So, pwede po natin mapalabas na yung load ng triangle, W ng triangle, ay WO2, yung kabuoang height, yan, minus natin yung WO1 o yung height nung ating uniform load para makuha natin yung load ng triangle na gagamitin natin. Since nahanap na natin yung load ng triangle na gagamitin natin, i-identify na natin ang kanyang resultant, which is 1/2 times yung load ng triangle na nakuha natin times yung length or yung kabuang length nung pinaka-triangle natin. Okay. So, since nahanap na po natin paano natin gagamitin o paano natin hahanapin ang resultant ng trapezoidal load, let's try to find yung mga distance nila, okay, mula sa ating point O. So, let's say na ang point O natin is nasa left side. So, paano ba natin ma-identify ang kanilang distance? So, meron tayong distance 1 and meron tayong distance 2. Para mahanap natin ang distance 1 o distance ng ating resultant 1, again, ano po ba yung distance? Paano natin kukunin yung distance mula sa ating uniform distribution load? Hindi po ba length over 2 lang po yun. While yung ating D2 is, depende po siya kung nasa vertex side po yung ating distance. So, since dito sa ating figure ay nasa vertex side po, kasi 0 na po yung andito, therefore, ang kanyang distance ay 2/3 times the length. Okay. Nasaan? Okay. Ngayon, since nahanap natin si R1 tsaka si R2, pwede natin siyang hanapin yung kabuang resultant, which is yung ating R total is equals to R1 o yung resultant ng ating uniform load plus yung ating resultant 2, which is yung resultant ng ating triangle. So, R total is equals to R1 plus R2. Okay. At kung hahanapin naman natin yung distance ng ating nung kabuang resultant, yung total resultant, ano ang kakalabasan ng or ano yung formula na pwede nating gamitin. So, if kabuang distance po yung kailangan nating hanapin, so R1, gamitin lang po natin yung Varignon's theorem natin kanina na diniscuss natin. So, R1 times yung kanyang D1
plus R2 times yung kanyang distance over yung kabuoang resultant para mahanap natin yung kabuoang distance nung ating trapezoidal load. So, ganun po natin hahanapin yung resultant and yung distance ng ating trapezoidal load. So, mas tricky and mas longer solving lang si trapezoidal load. Pero if you are gamayin nyo na kung paano hanapin ang uniform load and triangular load, then magiging okay kayo sa pagsosolve ng trapezoidal load. So, if you have any questions with regards to our concepts, please do message me or comment kayo sa GCR para masagot natin yung inyong mga questions. So, let's try to solve some example problems for you to find out paano natin na-apply ang resultant of parallel forces. Thank you and have a good day.